Meron pa akong 5 na tips at advice sa inyo kung gusto nyo pa na magkaroon ng long-lasting at hindi lang long-lasting, kundi masaya, successful na relationship. Because what is the point kahit matagal kayong magkasama kung hindi naman kayo masaya or kung paulit-ulit na lang kung anong nangyayari sa inyo, anong mga issues nyo. Kumbaga parang nakukulong na kayo sa isang relationship na dapat ine-enjoy nyo, na dapat kayong dalawa ang nagtutulungan, hindi yung kayo pa yung dahilan kung bakit hindi nyo rin nararating yung mga pangarap nyo sa buhay, yung mga gusto nyo sa buhay, o kung bakit hindi nyo na-enjoy yung buhay. Ang isang relationship, madali lang actually simulan. Masaya na simulan. Ang problema, if we don't have that ability to preserve or maintain a relationship or yung saya nararamdaman, yung excite na kilig yung nararamdaman, yun ang malaking problema. Because what matters here is about the long run, not the short term. It's about kung sino pa kayo or kung ano pa kayo or kung masaya pa kayo habang tumatagal yung relationship niyo. And itong i-share ko sa inyo is based on my own experience, based on what I've learned, and I thank God for the wisdom kasi sa ikli ng panahon na pagsasama namin ng asawa ko is that God teach me profoundly and deep about relationship, on how to handle a relationship. I may not be that perfect husband, but at least I thank God for the wisdom. That is why i-share ko sa inyo kung ano yung mga sikreto ko sa video na ito. Okay? So proceed na po tayo sa number 1 na dapat or advice ko na dapat kong gawin is that both of you ay dapat willing na work out ito. Sa relationship, napaka-imposible na maging successful, maging masaya kung isa lang yung gumagalaw at yung isa passive, or yung isa lang ang willing na work out ito at yung isa hindi. Yung isa ay naghabol, yung isa ay tumatakbo. Napaka-imposible po. Because ang relationship is that partnership nga eh. So, kung pilay yung isang partner, yung isang paa, hindi yan mag-move forward. So, talk with your partner, know your partner, relate to your partner, have communication with your partner, and ipaintindi mo without belittling him or her, without, forcing, without doing anything stupid. Pero kailangan mo na ipaintindi that dapat kayong dalawa ay willing na work out ito. Kasi darating at darating ang problema. Darating at darating ang mga misunderstanding. Darating at darating yung time na ibalik nyo kung ano yung nakaraan. Pero kung willing kayong dalawa na ayusin, mag-let go, pag-usapan, mag-release ng forgiveness, i-work out ito, mag-adjust kayong dalawa at hindi yung isusuko agad kung ano or isusuko agad yung relationship at maghanap na ng iba. Hindi dapat ganoon, kundi willing kayo na ilaban ang relationship nyo. Then, mag-work out ang relationship nyo. Because one thing I've learned is that every time na may mga misunderstanding, may mga tampuhan, pag-aaway, after that, kapag naayos, mas nakikilala ko yung partner ko. Mas masarap ang bakbakan sa kama. Mas enjoy at mas mamahalin mo pa yung partner mo. So, ang mga struggle sa mga problema sa family, hindi lang problema sa inyong dalawa, even outside your families, yung mga kaaway nyo, gano'n, mga atake sa inyo, sa trabaho, gano'n, kung may mga problema kayo doon, you need to support each other. After sa mga problema na yan, na kayong dalawa, in workout nyo, mga financial problems ninyo, mas mamahalin nyo ng isa't isa because you will come to realization that relationship is not just about sex, but it's about knowing each other, supporting each other, loving each other, and mag-adjust both of you. Trust me, magiging enjoyable, long-lasting yung relationship niya. Okay? Proceed na tayo sa number 2 na tips ko is that neutralize your emotion. Hindi ko po sinasabi na pigilan mo or alisin mo ng emotion mo because that's a gift for us to feel like buhay tayo, yung emotion na yan. We feel love with that. Pero, kung hindi natin alam i-neutralize, ito ang delikado kasi palagi ko mag-aaway. One thing I've learned is that the more that you love ang isang tao, the more na mas nagiging sensitive ka sa kanya. So, may mga maliliit siyang ginagawa, kahit sabihin na natin maliliit, is that masasaktan ka kasi mahal mo yung tao. May mga gestures siyang pinapakita o ginagawa na which is masasaktan ka kasi mahal mo yung tao. Ganun kakadali when you are emotionally attached
sa isang tao. Ang problema dito kung hindi mo alam i-neutralize or hindi mo alam i-control is that i-convert mo ito ng pag-aaway, issues, masasakit na salita, and hindi yun maganda. Nagiging toxic yun sa isang relationship. Kasi, imbes na time nyo na ayusin or enjoy, is that nilalaan nyo or mas marami kayo ng time sa pag-aaway. And make sure that your emotion is under control, especially mga kababaihan. Yung mga pagiging toyoin nyo na ganyan, normal sa inyo, pero make sure na may under control ang mga yan. Kasi yan yung dahilan kung bakit nagiging toxic ka, kung bakit yung atmosphere na provide mo yung nagiging toxic, hindi na peaceful, kasi you are very much emotional. Sa mga malilit na bagay, like pag hindi lang siya nakaugas, galit ka na. Sigaw ka na dyan. Hindi niya lang pinakain yung aso. Ganito na agad. Magsesermon ka na agad. Magsasabi ka na agad ng mga masasakit na salita. That's the problem. When you are so much emotional. Kasi nagiging toxic. Magtatagal nga kayo, pero mas maliit yung time or nagsasayang lang kayo ng time na palaging nag-aaway or, nagiging toxic yung relationship niyo. Kaya, may advice ko sa inyo, neutralize your emotion. Neutralize your feelings. That is not always right. Kapag ramdam mo, feeling mo, magagalit ka na, masasaktan ka, then neutralize. Talk to yourself, no? Ganito siya. Normal lang yan sa isang relationship. Malma ka. Mahal ka niya. Tandaan mo yan. Normal lang yung mga ganyang nagagawa niya. Tao tayo. No one is perfect. Ganun mo. Kausapin mo yung sarili mo. In that way, neutralize mo ito. Okay? So, next na tip ko sa inyo, number 3, is that sex always. Sex always. One thing I've learned is that a relationship na namamatay yung sex, namamatay din yung connection yung dalawa. Yes, sex is physical, pero whenever that you're having sex, you are connecting yourself spiritually. Don't be holy when it comes to sex, because that's a gift from God for us to enjoy or to have pleasure sa paggawa ng bata sa relationship natin, para hindi naman yung manganak na lang, magsasapa na lang, but sex is for us to enjoy our relationship. So, the more na nagkakaroon na ng sex, the more pleasure. Ngayon, ang issue na naman, paano ganito siya? Hindi ako nagiging masaya sa ginagawa niya. May mga ginawa na akong video about sa kanya. So, pag-usapan nyo gano'n, i-relay mo sa kanya without belittling him, gano'n. You need to have an open communication. Yun pala idadagdag ko sa inyo. Because, what's the point of having sex kapag di naman ka nag-uusap? Communication also is the key pala. Hindi ko na idagdag dito, but a relationship na walang communication, wala na yan. Sira na yan. Bakit? Hindi nyo pinag-uutapan ng issue. Palaging assuming na lang. Nag-assume na lang yung medium of communication nyo, which is always wrong most of the time. Ilan lang yung nagiging correct na nag-assume ka. Most of the time, it creates yung mga issues, mga problema, mga nasabi, nagawa na wala namang katotohanan kasi sa pag-assume mo. Because of lack of communication, kailangan yung pag-usapan. Kailangan mo makipag-usap, makipagkwentuhan sa partner mo. And then, of course, sex. Pag-usapan nyo kung anong schedule nyo, kung ano. Ladies, huwag nyo ipagdamot yun sa isang lalaki. I don't care about how Christian you are, but kung palagi mo siyang nire-reject sa sex, maghanap siya ng iba. Or you are opening doors for Jezebel to come, the spirit of Jezebel, the spirit of lust to come, and dwell in your home, dwell in your relationship, because you're opening doors. Of course, hanapin niya sa iba kung ayaw mong ibigay. So, don't be so holy when it comes to sex. Normal yan at dapat talaga na-enjoy yun lang. Okay? Sex always. And number 4 na tip ko sa inyo is that know your role. Ito ang isang problema na nakikita sa mga married na couples, because hindi nila alam ang role nila. Every man is a leader. Maybe leader sa church, leader sa community, sa bansa, sa firm, sa business, sa trabaho, sa bahay. Pero every man, I believe, is leader. Especially sa kanilang bahay. So, kailangan mong tandaan yan na yun yung role niya. And ikaw is helper. Not because mas mataas siya sa'yo, pero yun lang yung role mo. Don't try to lead him because that is not your role. Kasi kapag ipilit mo yan, hindi mag-work yung relationship nyo. Tatagal nga kayo, pero hindi magiging masaya yung relationship nyo. Kasi ang plano ng Diyos, ang design ng Panginoon, ang lalaki ang leader, ang babae ang helper. Helper not is in the sense na katulong na kung inutos-utusan, no? Helper is mean tutulungan mo siya sa mga goals or sa mga desire niyong dalawa. And then, spiritually, women are more sensitive, so God will speak to you. That is why, mapapansin nyo, bakit si Satan is that si Adam si Eve, ang una niyang nilapitan, because women are naturally more sensitive spiritually. So, if God will speak to you, i-relay mo sa partner, sa husband mo,
In that way, natutulungan mo siya. Okay? So, make sure that you should know your role. Don't try to lead when you are not the leader. Especially sa bahay nyo. Marami na akong nakita na ganyan, panay palpak, na ang babae yung palaging nasusunod. Na palpak yan. Pero kung alam mo na mag-submit sa partner mo, alam mo na respeto yung position niya, hindi dahil sa mas mataas siya, kundi yun talaga yung role niya, then your relationship will last long and mag-enjoy pa kayo. Okay? And last but not the least, number 5 na tips ko sa inyo is that put God first. God first in everything. God first. Because God is the finisher, the beginning, and the end, the alpha and the omega. So, if sinimulan niya yung relationship niyo, siya rin yung tatapos ng relationship. Siya rin yung magpe-preserve, magme-maintain ng relationship niyo. I've never been in love with my wife before, more than today. Because noon parang yung buhay ng sabihin na natin, I'm not proud of it, buhay ng babaero, no, that babae doon, babae dito, kahit may anak na kami. And then suddenly God saved me. I encountered Him and God changed my life. So the more actually that I'm walking with God, the more that I prioritize God in my life, I acknowledge Him, mas lalo ako nai-inlove sa wife ko, mas lalo ako nai-inlove sa families ko, nagkakaroon ako ng vision and dreams para sa pamilya ko. I don't know, but one thing I know, I put God first. I acknowledge Him sa buhay ko, sa relationship. Ang ganun din yung partner ko. Never ko pa nakita siya na mas masaya more than now. It is because of the Lord Jesus. You know, we are not bound with any laws or whatever, but we are bound by His grace and His mercy. Put God first, and He will work it out. So that's it. I hope na meron kayong natutunan, and God will bless you. I bless your relationship. I bless your marriage. May you receive a long-lasting and happy relationship with the joy and the blessing and the favor of the Lord that dwells or that come upon you. In Jesus' name. Amen. That's it.